Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pag-usapan naman natin yung last time na balita ay kung saan itong si Senator Rodante Marcoleta ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay, so nagbukas ulit yung session ng Senado July 28. Okay, kung natatandaan niyo yung Lunes. At syempre, yung mga senador nating um, mga maalam, magigiting, di ba? Ay pumili ng kanilang committee or uh, itinalaga sa kanila, okay? At hindi naman to secret eh. Uh, yung bigay sa kanila ng mga committee eh syempre para na rin suportahan tong si Senator Chis Escudero na maging Senate President. Ayun ang nangyari nung Lunes, di ba? So, punta tayo kay Rodante Marcoleta at nakalagay dito from Morning Coffee Thoughts, why you should worry about who now chairs the Blue Ribbon Committee. So, by the way, anong Blue Ribbon Committee? Okay? Ito ang isa sa mga pinaka powerful committee sa Senado. Okay? At kung natatandaan nyo, si former Senator Dick Gordon ay naging Blue Ribbon Committee Chairman nung panahon ni Duterte, 'di ba? So inimbestigahan niya nga yung yung family, 'di ba? At ang daming nabulgar doon. Okay? So ngayon, si Rodante Marcoleta ang magiging chair nitong Blue Ribbon Committee. Okay? So sabi dito, the Blue Ribbon Committee isn't just another panel, it's the Senate watchdog of last resort. It can summon officials, issues subpoenas, hold hearings even though while Congress is on break, and detain people in contempt. O, di ba? Alam natin yun si Marcoleta ay isang dugong Duterte. Kasama niya no, ni Robin Padilla at iba pa. Okay? Tapos, sabi dito, it's only the Senate committee that can conduct investigation motu proprio on its own initiative during congressional recess. That means other checks are asleep, the blue ribbon stays awake. So that means anytime pwede itong Senate Blue Ribbon Committee mag-conduct ng hearing, okay? At magpasubwena ng mga tao na kailangan nilang imbestigahan. Okay. So bakit worrisome to? Kasi alam naman natin si Marcoleta ay let's just say kritiko 'yan ng mga ng mga sabihin na lang natin pareho ng nangyari sa ABS-CBN. O, di ba? Anong ginawa niya? Isa siya sa mga pinaka-vocal na bumoto ng para i-shutdown yung ABS-CBN para hindi ma-renew yung kanilang franchise. Okay? Yun isa mga pinaka-worrisome kasi um, na mas siya eh. Kumbaga, mas aligned siya sa sa mga Duterte nung panahon niya, ang panahon niya nasa Kongreso siya, yung ang daming anomalya na nangyari sa panahon sa time na ni Sara Duterte as Vice President at DepEd, ang daming anomalya na nangyayari doon, 'di ba? At ayaw niyang matuloy yung impeachment. So imagine mo 'yon. Para lang malaman ng taong bayan yung nangyari sa pera ng confidential funds, ayaw niyang ituloy yung yung impeachment trial, 'di ba? Sabi niya pa nga, wala yang impeachment. Bubutuin natin na hindi matuloy. Oh, 'di ba? Hindi mo pa nga alam yung ebidensya, gusto mo nang tanggalin, 'di ba? Hindi matuloy. Okay, baba tayo dito so what the Blue Ribbon Committee can really do. So under the Constitution, Senate rules,
Blue Ribbon Committee can investigate wrongdoings. So that means pwedeng i-investigate ng Blue Ribbon ang anumang nangyayaring let's just say kasamaan sa gobyerno natin, mapa government branch, agency, office, at pati na rin yung private sector. Okay? Yon. So punta tayo sa baba. Real scandals for real consequences. This is the same committee that dug the 728 million fertilizer funds 2004. Remember yan? The exposed NTE, NBN, ZTE. Yung parang niya Gloria yan. Tapos yung PDAF. Okay, 2013. Tsaka yung Parmali. Yan, sa panahon niya ni Duterte. Okay? So, ito ay parang parang grupo or committee para tignan yung mga korupsyon sa ating gobyerno, di ba? Okay, now, who holds the gavel matters. Any senator can file a resolution, but only the chair decides what's to get heard. O, di ba? Kung meron mag-file, siguro let's just say anyone from the senators, pag hindi gusto ni Marcoleta, hindi walang mangyayari. O, di ba? Now, punta tayo kay Marcoleta. Naging representative yan for over 15 years. Okay? Representative, tied daw siya sa Iglesia ng Cristo. Alam niyo naman yan. In 2025, nalalo siya kasama ng unit team. Okay. No. Not unit team. Duterte pala. Okay. Tapos, ano pa? Tapos, tinanggalan siya ng committee post kasi, dinedefend niya yung kanyang puo na si Sara Duterte sa confidential funds. Kumbaga, napaka siya sa kanyang mga, kumbaga, masters ng mga Duterte. Kumbaga, imbes na suportahan mo na malaman ng katotohanan, ay pinipigilan mo pa, di ba? Ayan. Ito yung mga track record niya. Pag Kitil, or let's just say, nag-vote siya para i-shut down. Tapos yung 1,000 budget ng CHR, yan, tatandaan ko yan. Tapos ito matindi. Ine-recommend niya yung inverse mitin na na bawal at i-substitute sa COVID-19 vaccine. O, di ba? Kasama niya pa yun si Arroyo. Tapos, sino pa? West Philippine Sea, nag-deny siya. Tapos, tapos ano pa, I think sinabi niya nga, nag-backtrack siya agad. Ang dami nag-criticize sa kanya doon sa West Philippine Sea. At tapos, sa disinformation hearing, gusto niyang ipasubwena yung mga subpoena yung mga nag-aakusa sa kanya. Di ba? Okay. And then there's ethics issues. He wasn't just removed from his post, expelled from commission appointment. He disrupts hearings. He blocks subpoenas. Yan ginagawa niya. Nagdi-disrupt siya ng mga hearings, tapos biniblock niya yung mga subpoenas. So yun ang pinaka sa kanya ang mga yung parang ang ginagawa niyang kaguluhan dun sa House of the Representative. So yan ang pinaka mga record niya. Tapos ito yung mga dapat i-worry natin. Kasi suportado niya mga Duterte at baka hindi niya pag-usapan yung mga anomalya na nangyari sa panahon ng kanyang mga puon. Di ba? Pwede niyang gamitin ito para isubpoena yung mga kalaban ng mga Duterte. At tapos, magiging selective siya. Di ba? Kita mo nangyari sa ABS-CBN at saka sa CHR. Okay. Tapos, hihingi sila ng human rights para kay Duterte. Di ba? Believe ko yun. And credibility loss. Okay. He denies the West Philippine Sea. Imagine mo,
ginawa niyang parang pareho kay Duterte na papel lang yan. O, di ba? Oh. Future damage committee shares to be chosen with care as this becomes standard where loyalty trumps integrity. Dapat yung Blue Ribbon Committee ay para sa bayan, hindi para sa isang pamilya na niwasak yung ating demokrasya. O, di ba? Anyway, you can guys check this post for more information. So, na-quick take ko lang to para parang summarize na rin. Okay? So, you have any thoughts or concerns, you can write it down. And please like and subscribe. I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.